Good day guys! Ngayon ay i-discuss natin ang isang comprehensive whole life plan ni Sun Life Philippines na nagbibigay ng lump sum guaranteed amount kapag ang insured ay na-diagnose ng isang malalang sakit o kaya naman ay pinawian ng buhay. Mahalaga itong produkto na ito upang makatulong sa atin, lalo na ang pagkakaroon ng isang malalang sakit ay hindi biro. Malaking gastos ang kakaharapin ng buong pamilya ng may sakit. Maraming Pinoy ang nauubos ang ipon kapag isa sa pamilya o sila mismong breadwinner ang tinamaan ng critical illness. Dito ay pinapakita ang mga estimated expenses ng isang malalang sakit katulad ng heart attack, lung cancer, breast cancer, stroke at kidney dialysis. Ang Sun Fit and Well Advantage ay mayroon critical illness insurance, hospital income benefits, life insurance at mayroon ding cash benefits. Ang purpose ng plan na ito ay for health or life. Ito ay isang traditional insurance at ito ay walang investment component. Hindi rin ito katulad ng HMO na magagamit bilang pangbayad ng bill sa hospital. Ang health insurance ay may makukuwang cash benefits pag ang insured ay na-diagnose ng sakit na covered ng plan. Ang HMO ay limited hanggang 65 years old, habang ang health insurance naman ay umaabot ng 100 taon gulang. Ang HMO ay nakadepende sa accredited na hospital at doktor na kailangan natin, habang sa health insurance naman ay may choice tayong pumili kung sino ang doktor at anong hospital ang pupuntahan natin. Kung tatanungin ako, ano nga ba mas maganda? Pareho sila maganda. Ang HMO at ang health insurance ay malaking bagay para makatulong sa ating expenses. Magkaiba ang function ng health insurance at HMO. Let us illustrate the Sun Fit and Well Advantage. Meron itong life insurance coverage, 114 critical illness benefits, cancer booster, and cash benefits. At marami pang benepisyo na makakatulong sa gastos ng isang insured hanggang siya ay makarecover. Gawa natin ang sample, si father breadwinner na male, edad 30 years old, non-smoker na gustong kumuha ng 1 million insurance, health, and life coverage. Sa sample na ito, ang total na babayaran niya ay 55,250 a year for 10 years, na may 1 million life and critical illness benefits covered hanggang 100 years old. Isa-isayin natin ang benefits ng plan na ito. Simulan natin sa diagnosis na may iba't ibang component. Unahin natin sa major critical illness. Sa major critical illnesses, ay meron tayong 64 critical illness na nasa listahan. At kapag na-diagnose ang insured ng isa sa mga sakit na ito, ay may makiklaim na siya na 100% ng face amount, which is 1 million, minus the minor critical illness kung meron man siyang na-claim. Sa minor critical illness naman, meron naman tayong 34 na critical illness na nasa listahan nito. Ang maximum na benefits na pwede maklaim ng isang insured ay 50% ng original face amount. Ang first claim, second claim ay may tag 20% na pwede makuha, habang ang third claim naman ay 10%. Ang pag-claim na minor illness ay hindi applicable sa isang grupo lamang. Kailangan magkakaiba ang grupo or kategorya ng sakit na i-claim ito. Halimbawa na lang, ang unang minor critical illness na tumama sa insured ay nasa grupo ng heart-related. Ang second claim and third claim ay dapat nasa ibang kategorya tulad ng kidney, liver, cancer, any category or group na under minor critical illness ng plan na to. Para naman sa specific cancer booster benefits, meron itong 16 specific cancers condition na kapag na-diagnose ang insured ng isa sa listahan na to, magkakaroon ng insured ng bonus na 50% ng original face amount. Sa sample natin na 1 million, bale, 500,000 ang makukuwang additional benefits ni insured. Pumunta naman tayo sa additional benefits. Ano nga ba ang benefits na makukuha upon treatment? Ito ay mayroon hospital income benefits at post-hospitalization benefits. Ang hospital income benefits or HIB ay mayroon maximum of 90 days per confinement. At ang makaklaim ng insured dito ay 0.125% ng original face amount.
Kung ang pasyente naman ay nasa ICU, makakakuha ng additional HIV na makukuha ang insured on top of the critical illness claim. Para sa post-hospitalization benefits or PHB, ay may fix na 5,000 on top ito ng critical illness claim. Sa 1 million face amount na sample natin, kapag ang insured ay na-diagnose ng critical illness at na-hospital, makakakuha ang insured ng 1 million times 0.00125 na HIV na 1,250 per day. Kung ang maximum na confinement ng isang insured ay nasa 90 days, ang total na makukuha na HIV ng isang insured ay umaabot sa 112,500 pesos plus post-hospitalization na fixed 5,000 pesos. Siyempre naman, kailangan din natin magpagaling. Pag-uwi natin at pagpapagaling sa bahay ay may makukuha rin tayong benepisyo tulad ng rehabilitation benefits. Sa rehabilitation benefits, kailangan din natin ng pera pwede nating gastusin sa pagpapagaling. Dahil dito, ang insured na may critical illness ay mayroon hospital recovery benefits at palliative care benefits. Ang home recovery benefits or HRB ay 50% ng HIV. Tulad ng HIV, meron din itong maximum of 90 days per confinement. Palliative care benefits naman or PCB, ito ay 10% ng original face amount na makukuha ng isang insured na dineklarang terminal ill with life expectancy of 6 months or less. Ito ang sample computation natin sa home recovery benefits. Bukod sa na-claim ng insured na 112,500 pesos na galing sa HIV, makaka-claim din siya ng home recovery benefits na 56,250 pesos. Since mayroon din tayong specific cancer booster benefits, nag-a-apply din ito sa additional benefits upon discharge ng ospital. Ang additional benefits na maaari makuha sa post-hospitalization ay 50% ng HIV. Computation na ito, since tayo ay mayroon ng HIV na 112,500 pesos based on 1 million amount with 90 days of confinement, ang additional HIV natin ay kalahati nitong HIV na regular, which is 56,250 pesos. Ito ay karagdagang benepisyo mula sa isang insured na na-diagnose ng cancer. Ang other benefits naman natin ang mga sumusunod. Death benefits, ito ay 100% ng original face amount kapag nawala ang isang insured na hindi na-diagnose ng critical illnesses. Kung sakali naman nakakuha ng minor critical illness claim ang isang insured, ito ay ibabawas lamang sa death claim na makukuha ng mga beneficiaries. Sa benefit illustration, makikita ang kabuuan na maaari maklaim sa death benefit. Bukod sa death benefits na makaklaim ng mga beneficiaries, makukuha rin nila ang cash benefits na naipon ng isang insured dito sa plan na ito. Ito ang sample limited pay. Maaring annual, semi-annual, or quarterly ang mode of payment ng plan na ito. Limited pay premium. Ang plan na ito ay maaaring bayaran lamang sa 10 taon, 15 o 20 taon. Makikita dito na mas makakamura ng 10 to 12% kapag naka-annual payment compared to quarterly payment. Mapapansin din natin na mas mababa ang babayaran kada taon kung mas matagal ang paying year natin. Ang dividend naman ay maaaring makuha sa kita ni Sun Life. Magsisimula ang dividend sa 11 policy year ng plan. Maaari itong yearly kunin o kaya naman i-accumulate para mas mag-earn ng compounding interest na hanggang 4.2% kada taon. Benefit booster, limited pay premium, guaranteed cash benefit, special paid up bonus, and dividend earnings. Ito ay isang additional earnings ni insured. Kanina diniscuss natin ang dividend. Cash surrender value. Ito ang makukuha if ang policy owner ay mag-surrender ng kanyang policy. Ang guaranteed endowment ay cash benefits na makukuha ng policy owner kapag ito ay hindi na-diagnose ng critical illness sa edad 65 years old. Ito ay 5% ng face amount or sa 1 million face amount tayo ay makakakuha ng 50,000. Magsisimula ito sa edad 65 years old hanggang 73 years old. Maaari itong kunin yearly or mas maganda kung i-accumulate. Dahil kung ito ay i-accumulate natin, mag-earn pa ito ng 4.2% kada taon.
Maaari din itong iwan na lang upang maging additional cash para sa death benefits na makukuha ng mga beneficiaries. Sa special paid up bonus naman, maaari tayong makakuha ng amount simula 10th year ng policy. Maaari itong kunin yearly or i-accumulate na lang para mag-earn pa, para mas tumaas ang ipon natin. Ang total living benefits naman ay ang amount ng ka-surrender plus dividend simula 10 years onward. Since na-discuss na natin lahat ng nakapaloob sa Sanfit and Well Advantage, let me give you an example computation para mas maintindihan natin kung ano nga ba at magkano ang posible natin makuha. Ito ang scenario number 1 natin. With face amount of 1 million, si policy owner ay na-diagnose ng invasive cancer. Since kasama ito sa major critical illness, makakakuha si policy owner ng 1 million pesos. With additional cancer booster benefits na 500,000 pesos. Ang hospital income benefits natin per day is 1,250 pesos. Ang maximum confinement na pwede natin makuha sa isang confinement is 90 days, which is 112,500 pesos sa kabuuan ng confinement ni policy owner. Makakakuha rin tayo ng home recovery benefits na 56,650 pesos at fixed amount na 5,000 pesos galing sa post-hospitalization benefits. Since diagnosed with cancer itong si policy owner, may additional tayo na HIV, HRB at PHB na half ng mga original benefits. Sa kabuuan, ang total amount na makukuha ni policy owner is 1,760,715 pesos. For scenario number 2, diagnosis chronic kidney disease. For example, we have 1 million face amount. First claim natin is 200,000 pesos which is 20%. Second claim is 200,000 pesos again for 20%. And for third claim is 100,000 pesos for 10%. Pag-claim na minor critical illness is kailangan magkakaiba ang group or category ng sickness. And for the remaining 50%, maaari ito mapunta sa death benefits or sa major critical illness benefits. Here is the example of scenario number 2. Face amount of 1 million, ang diagnosis is chronic kidney disease. Minor lang ang chronic kidney disease. Makukuha na minor critical illness benefits is 200,000. HIV, kung sakaling maximize natin ang 60 days, ang makukuha na benefits natin for HIV is 75,000 pesos and home recovery benefits is 37,500 pesos. As fixed amount of 5,000 pesos na galing sa post-hospitalization benefits. Total na maaari makuha per minor critical illness claim is 117,500 pesos.